Tinorture ng mga sundalo sa basilan. Balot ng benda ang mukha at hindi na halos may galaw ang kanyang buong katawan. 4 na sundalo raw ang sangkot sa pambubugbog. Ano kayang aksyon dyan ng militar? Sagupaan naman ng mga militar at realista ang problema sa Syria. Umakyat na sa 150 ang patay. Ayaw kasing bumaba sa pwesto ng kanilang leader na ilang buwan ng pini-people power. Yan at iba pang baaksyong balita. Umpisa na! Bagyo't isang low-pressure area sabay na nasa loob ng bansa. Isa pang namumuong sama ng panahon, tutumbukin daw ang Bicol Region. Pinakahuling update sa lagay ng panahon, alamin. Whether or not, nakaalis na si Bagyong Kabayan, sasagutin. Ilang eskwelahan sa Dilasag, Aurora tinumba ni Bagyong Waning. Mga estudyante nagtiyagang magklase kahit siksikan. Rescue 5, agad umaksyon at nagbigay ng tulong. Exclusive! Lalaking biktima ng panunorture umano ng militar na kuna ng News 5 sa loob ng ICU. 4 na sundalong sangkot umano sa insidente. Iniimbestigahan na ng AFP. Matapos maghilaw sa media, dating COMELEC Commissioner Virgilio Garceliano ilalagay na sa immigration watchlist. Garci, posible raw ipatawag ng COMELEC dahil sa nalalaman sa dayaan noong 2004. Dating FPJ campaign manager na si Senador Tito Soto, inakusahan si Senador Kiko Pangilinan na kasabwat daw sa cover-up ng dayaan ng 2004 elections. Pangilinan, pumwelta. Senador Miriam Santiago, todo depensa sa reproductive health bill sa Senado. Sa Aksyon Metro, mag-boyfriend na karnaper tiklo sa Maynila. Mga biktima ng karnaping, bumuo ng vigilante group. Matapos ang 1 bilyong halaga ng kape, Pagcor, nagbenta rin daw ng mga overpriced na energy drink. Sagot ng kampo ni dating Pagcor Chairman Efraim Henwino, alamin. Kahit baon na sa utang, Amerika manghihiram uli ng pera. Pangungutang ng US, makakaapekto nga ba sa Pinas? Sa Video Bandido, bako-bakong kalsada sa Cabuyao, Laguna, ora mismo aaksyonan. Sa Aksyon Sports, Phil-NBA coach na si Eric Spoelstra napabilib daw sa laro ng mga Pinoy sa basketball. Sa Showbiz Aksyon, Noranians nag-aabang na para sa pagbabalik Pinas ni Ate Guy bukas. At sa Makatang Gala, templo ng mga kapatid nating Indian, silipin. Sa mga kapatid nating tumigil na pong magyosi at gumagamit ng e-health cigarette, nako, konting ingat. Oo, partner, dahil may mga nagkalat nga raw na mga peking e-health cigarettes at yan ang pinuntirya ng NBI sa raid kanina sa Divisoria. Erica Tapalya, ikwento mo. Nagulat ang mga tindero sa 168 Shopping Mall sa Divisoria nang sumalakay ang mga operatiba ng NBI Intellectual Property Rights Division o IPRD. Ang kanilang pakay, mga peke umanong e-health cigarettes. Reklamo ng manufacturer ng e-health cigarettes na East White Enterprises, delikado sa kalusugan ang mga pinekeng e-health cigarette. What they're using is substandard oil or yung flavoring, and yung plastic is recycled items. Tapos yung wires for the chargers, manipis siya, it can cause fire. Establish naman natin na counterfeit itong mga to at nag-apply po tayo ng search warrant. Ang e-health cigarettes ay alternatibong sigarilyo na ginagamit ng mga adik sa yosi na gusto nang tumigil. 1,200 pesos ang presyo ng orihinal, pero ang pineke, mabibili lang ng 150 pesos sa Divisoria. At kung magaling kang tumawad, pwede pa itong makuha sa 100 pesos. Ayaw magsalita ng Chinese national na may-ari ng tindahang ito. Ang isa pang may-ari ng stall na si Dennis Rostata, nagpakita ng mga permit na galing pang IPO. Lusot si Rostata dahil rehistrado, pero ang iba pang tindahan sasampahan ng paglabag sa trademark and infringement law. Kung mapapatunayang guilty, pwede silang makulong ng hanggang 1 taon. Erica Tapalya, News 5. Arestado naman ang isang mag-boyfriend sa lungsod ng Maynila dahil sa pangangarnap. Ang modus ng dalawa, magre-renta ng kotse gamit ang peking ID at itatakas na ang sasakyan. J. De Castro, ikwento mo.
Hiyang-hiya ang magkasintahang Rodolfo Franco at Jacqueline Joseph nang dalhin sa presinto dahil sa hindi pagsauli ng nirentang Hyundai Tucson sa ABC Brothers Cars Rental. Na-recover sa mag-boyfriend ang nawawalang sasakyan at iba't ibang identification card. Napakilala siyang Mendoza Maylin. Pero ngayon, nalaman namin ang katotohanan niyang pangalan ay si Jacqueline Joseph talaga. Lumabas din sa investigasyon ang magkasintahan din ang nagrenta at di nagsauli ng 2 pang sasakyan ng ABC Rent-A-Car noong 1 buwan. Itong grupo na ito ay nagrenta pala ng iba-ibang sasakyan sa kanya. Giit na lalaking suspect, biktima rin daw sila. Sabi nila, magrenta lang kayo ng sasakyan, tas kami yung gagawa ng mga papeles, kaso kayo yung magsasanla. Dahil sa dumaraming bilang ng carnapping sa bansa, nagtayo ng grupo ang mga nabiktima na ng carnapping. Tinawag nila itong Vigilantes Against Carnappers. Mahirap tigil na rin talaga ang carnapping ngayon because kulang na lang irehistro nila as a cottage industry. No? Maglalagay ang grupo ng mga hotline para sa biktima ng carnapping. Pero giit naman ng PNP Highway Patrol Group, di hamak na mas mababa ang mga insidente ng carnapping mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon kumpara nung 1 taon. Jade De Castro, News 5. Sa Negros Oriental, pinatay sa taga ang isang mag-live-in. Dinamay pa pati ang dalagitang kapatid ng babae. Magkatabing natagpuan sa loob ng kanilang bahay ang mga biktimang sina Cheryl Ramirez at Ronnie Herodias. Ang nakababatang kapatid naman ni Cheryl natagpuan sa balkonahe ng bahay. Tagtad ito ng sugat at putol ang daliri. Nilala ng pulisya, sinubukan itong tumakbo at humingi ng tulong. Nakaligtas pero critical sa ospital ang 4 na taong gulang na anak ng mag-live-in. 4 na suspect ang nasa kamay ng mga otoridad. Personal na alitan o kaugnayan umano ng isa sa mga biktima sa New People's Army ang 2 pinag-aaralang motibo. Susunod sa aksyon, panaderong napagkamalan daw ng miyembro ng Abu Sayyaf. Tinorture nga ba ng mga sundalo sa Basilan? Panibagong anomalya sa PAGCOR matapos ang kape, energy drink naman, overpriced din daw! Baku-bakong kalsada sa Laguna, nagmistulang swimming pool tuwing umuulan. Aksyonan natin ora mismo sa Video Bandido. Pinakahuling sitwasyon sa Manila Memorial Park kung saan ginugunita ang 2nd death anniversary ni dating Pangulong Cory Aquino, ihahatid namin live. Bagong kapatid at superstar Nora Honor, tuloy na ang pag-uwi bukas. Mga Noranians, ready na sa pagsalubong sa kanilang idolo. At templo ng mga kapatid nating Indian, pinasok ni Makatang Gala.